Assalamualaikum mga mag-aaral ng Bangsamoro! Magandang araw! Ito ang Filipino 5, Term 1, Unang Linggo, under the MBHTE BARM Contextualized Matatag Curriculum. Ang ating paksang aralin ay tekstong naratibo, mito, bantugan. Kaugnay na mga paksa, denotasyon at konotasyon, slogan, panguring panlarawan at pamilang, langkapang pangungusap, mga kasanayan at layunin. Nauunawaan ng mag-aaral ang tekstong naratibo gaya ng epiko o mitolohiya upang A. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa binasang akda. B. Nailalarawan ang tauhan batay sa kanyang kilos at katangian. C. Natutukoy ang kahulugan ng salita gamit ang denotasyon at konotasyon. D. Nakikilala at nagagamit ang panguring panlarawan at pamilang. E. Nakabubuo ng langkapang pangungusap. F. Nakalilikha ng slogan bilang isang anyo ng multimodal na teksto. Una at pangalawang araw. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Epiko. Ito ay isang mahabang tulang pasalaysay na nagkukwento ng mga kabayanihan at pakikipagsapalaran ng isang bayani. Karaniwan itong nagmumula sa tradisyon at kultura ng isang pangkat ng mga tao. Darangan. Tanyag na epiko ng mga Maranao sa Mindanao. Ito ay kalipunan ng mga awit at salaysay tungkol sa buhay, pakikipagsapalaran at kabayanihan ng mga prinsipe at prinsesa ng sinaunang kaharian ng mga Maranao. Maranao. Ang Maranao ay isa sa mga pangunahing pangkat etniko sa Mindanao. Ang pangalang Maranao ay nangangahulugang mga tao na nakatira sa paligid ng lawa, na tumutukoy sa mga taong naninirahan malapit sa Lake Lanao sa lalawigan ng Lanao del Sur. Maikling balik-aral. Ibigay ang mga pangalan na tinutukoy sa mga sumusunod na pahayag. Gawing gabay ang mga pinagsama-samang mga titik sa unahan ng bawat pahayag. Pangunang bilang, mabait na diwata na tumutulong sa mga tao. Ang sagot, Maria Makiling. Pangalawa, mabuti at makatarungang pinuno ng mga Diyos at Diyosa. Ang sagot, Bathala. Pangatlo, mga engkantada sa kagubatan, mababait at tumutulong sa mga tao. Ang sagot, Diwata. Pang-apat, Diyos ng araw at digmaan, matapang at malakas. Ang sagot, Apolaki. Pang-lima, matapang na mandirigma, ipinagtatanggol ang kanyang bayan laban sa kaaway. Ang sagot, Bagani. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang mga pahayag na tinukoy at binigyan ninyo ng kasagutan ay mga tauhan sa mga kwentong mitolohiya na ating nababasa. Pagproseso sa pag-unawa, papalakpak o uupo. May babasahin ako sa inyong mga pahayag. Kung sa tingin nyo ay tama ito, ay pumalakpak. Umupo naman kung ito ay mali. Pangunang bilang, ang mitolohiya ay totoo at nangyari sa kasaysayan. Pangalawa, karaniwang may Diyos o makapangyarihang nilalang sa mitolohiya.
Pangatlo, si Prinsipe Bantugan ay isang tauhan sa epikong Darangan. Pang-apat, laging masaya ang wakas ng mitolohiya. Panglima, isa sa layunin ng mitolohiya ay ipaliwanag ang mga pangyayari sa kalikasan. Pang-anim, ipinapakita sa mitolohiya ang paniniwala ng mga tao noon tungkol sa Diyos, Espiritu, at pananampalataya. Mitolohiya. Ito ay isang uri ng panitikang nagsasalaysay ng mga kwento ukol sa pinagmulan ng daigdig, ng mga Diyos at Diyosa, ng mga makapangyarihang nilalang at ng mga bayani. Karaniwan itong umusbong noong unang panahon at tumatalakay sa pananampalataya, pagsamba at kababalaghan. Makikita rin dito ang interaksyon ng mga Diyos sa mga mortal, mga digmaan, pag-ibig at kapangyarihang hindi matatagpuan sa karaniwang tao. Ang mga mitolohiya ay bahagi ng ating kulturang Pilipino at nagbibigay linaw sa ating kasaysayan, paniniwala, at mga pagpapahalaga. Pagproseso sa pag-unawa. Narito ang mga halimbawa ng mitolohiyang Pilipino. Una, ang alamat ni Malakas at Maganda. Ito ay kwento tungkol sa pinagmulan ng unang lalaki at babae sa Pilipinas. Pangalawa, ang epikong Darangan, Prinsipe Bantugan. Ito ay kwento ng matapang at makisig na prinsipe mula sa kaharian ng Bumbaran sa parteng Mindanao. Pangatlo, ang alamat ng Bundok Mayon. Ito ay kwento ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at Panganuron na nagbigay daan sa pagbuo ng Bulkang Mayon. Ito si Prinsipe Bantugan mula sa epikong Darangan ng mga Maranao sa Mindanao. Sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano sa tingin ninyo ang kwento ng tauhang ito? Pangalawa, sa palagay ninyo, totoo kaya siya o kathang isip lamang? Pangatlo, anong mga katangian ng isang bayani ang nakikita ninyo sa kanya? Pang-apat, bakit kaya may mga kwento tungkol sa mga makapangyarihang nilalang o bayani noong unang panahon? Panglima, sa iyong palagay, anong mahahalagang aral ang maibibigay ng ganitong mga kwento sa atin bilang tao? At pang-anim, paano ipinapakita ng mitolohiya ang paniniwala o pananampalataya ng mga sinaunang tao sa Diyos o sa mga makapangyarihang nilalang? Pagbasa ng mitolohiya. Ang pamagat ng ating babasahing mito ay Bantugan. Noong unang panahon sa makapangyarihang kaharian ng Bumbaran sa Mindanao, namumuno si Haring Madali. Mayroon siyang kapatid na nagngangalang Prinsipe Bantugan, isang binatang kilala sa kanyang pambihirang lakas, kagitingan, talino at kagandahang loob. Dahil sa kanyang mga katangian, siya ay minamahal at hinahangaan ng mga mamamayan. Sa tuwing may digmaan, si Bantugan ang nangunguna sa pakikipaglaban. Marami siyang napagtagumpayang labanan, kaya lalo siyang naging tanyag hindi lamang sa Bumbaran, kundi maging sa mga karatig kaharian. Dahil dito, nakaramdam ng inggit si Haring Madali. Naisip niyang baka mas mahal ng mga tao ang kanyang kapatid kaysa sa kanya. Dahil sa kanyang inggit, ipinag-utos ni Haring Madali
na walang sino man sa kaharian ang dapat makipag-usap o tumulong kay Bantugan. Natakot ang mga tao kaya sinunod nila ang utos ng hari. Nang mapansin ni Bantugan na tila iniiwasan siya ng lahat, labis siyang nalungkot. Hindi niya alam ang dahilan ng pagbabago ng pakikitungo ng mga tao sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang lisanin ang Bambaran at maglakbay sa malalayong lupain. Sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa iba't ibang kaharian. Marami siyang natulungan at naligtas sa panganib. Ngunit dahil sa pagod, lungkot at pangungulila sa kanyang bayan, siya ay nagkasakit. Sa isang malayong kaharian, pumanaw si Bantugan. Nang mamatay siya, isang mahiwagang ibon ang lumipad patungo sa Bambaran upang ibalita ang malungkot na pangyayari. Pagkarinig ng balita, nagdalamhati ang buong kaharian. Nagsisi si Haring Madali nang mapagtanto niyang ang kanyang inggit ang naging sanhi ng paglayo ng kapatid. Upang maitama ang kanyang pagkakamali, nagpasya si Haring Madali na hanapin ang kaluluwa ni Bantugan. Sa tulong ng kanyang mga tagapayo at mga mahiwagang kapangyarihan, naglakbay siya sa malalayong lugar hanggang marating niya ang puok kung saan naroon ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Matapos ang maraming pagsubok, natagpuan nila ang kaluluwa ni Bantugan at matagumpay nila itong naibalik sa kanyang katawan. Muling nabuhay ang prinsipe. Masayang bumalik si Bantugan sa Bambaran kasama ang kanyang kapatid. Humingi ng tawad si Haring Madali at buong puso siyang pinatawad ni Bantugan. Mula noon, namuhay silang magkapatid ng may pagkakaisa at kapayapaan. Naging mas maunlad ang kanilang kaharian at muling naging masaya ang kanilang mga nasasakupan. Pinatnubayang pagsasanay. Tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa binasang mitolohiya. Isulat sa patlang ang bilang ng iyong sagot. Panuto, sagutin ang mga sumusunod sa inyong kwaderno. Unang bilang, sa tuwing may digmaan, si Bantugan ang nangunguna sa pakikipaglaban. Pangalawa, mula noon, namuhay silang magkapatid ng may pagkakaisa at kapayapaan. Pangatlo, noong unang panahon sa makapangyarihang kaharian ng Bambaran sa Mindanao, namumuno si Haring Madali. Pang-apat, matapos ang maraming pagsubok, natagpuan nila ang kaluluwa ni Bantugan at matagumpay nila itong naibalik sa kanyang katawan. Panglima, dahil sa kanyang inggit, ipinag-utos ni Haring Madali na walang sinuman sa kaharian ang dapat makipag-usap o tumulong kay Bantugan. Pang-anim, upang maitama ang kanyang pagkakamali, nagpasya si Haring Madali na hanapin ang kaluluwa ni Bantugan. Pang-pito, sa isang malayong kaharian, pumanaw si Bantugan. Pagproseso sa pag-unawa. Denotasyon. Ito ay tuwirang kahulugan ng isang salita. Ito ang literal na kahulugan gaya ng nasa diksyonaryo. Konotasyon. Di tuwirang kahulugan, nagbibigay ito ng damdamin o simbolikong pahiwatig depende sa paggamit. Narito ang mga halimbawa. Gintong baluti. Ang denotasyon nito, baluting gawa sa ginto. Ang konotasyon, kapangyarihan, karangalan, yaman. Kabayong puti.
Denotasyon, kabayo na may puting kulay. Ang konotasyon, kadalisayan, kabutihan, matuwid na misyon. Bantayog ng lakas. Denotasyon, matayog na istruktura. Ang konotasyon nito, simbolo ng tagumpay, dangal at katatagan. Pinatnubayang pagsasanay. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay ginamit sa denotasyon o konotasyon. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang bilang, si Bantugan ay may pusong ginto, kaya minahal siya ng mga tao. Pangalawa, ang puso ay mahalagang bahagi ng katawan ng tao. Pangatlo, si Bantugan ay haligi ng kanilang kaharian. Pang-apat, ang haligi ng palasyo ay gawa sa matibay na kahoy. Panglima, ang korona ng hari ay yari sa ginto. Paglalapat at pag-uugnay. Kumuha ng kapareha, pag-usapan ang bawat slogan na nakasulat sa kaliwang bahagi ng talahanayan. Isulat sa kanang bahagi ang inyong paliwanag hinggil dito. Ipresenta sa klase ang inyong output. Ang slogan ay isang maikli ngunit makabuluhang kasabihan o motto na nagpapahayag ng paninindigan, layunin o paalala. Ito ay madalas ginagamit ng mga sumusunod. Una ay organisasyon, halimbawa, DepEd. Ang kanilang slogan ay edukasyon para sa lahat. Pangalawa, negosyo. Halimbawa ay sa Jollibee. Ang kanilang slogan ay bida ang saya. Pangatlo ay programa sa telebisyon. Halimbawa, GMA Kapuso Mo, Buong Puso. Pang-apat ay panrelihiyong samahan. Halimbawa sa Islam, Islam is peace. Layunin ng slogan na mag-iwan ng mensahe na madaling tandaan, nakabibighani at nakapag-uudyok sa mga tao na makiisa, bumili o sumuporta. Ito ang mga halimbawa ng mga slogan. Ang una ay ang Jollibee. Dito sa Jollibee, bida ang sarap. Ipaliwanag kung ano ang pagkakaunawa mo o pagkakaunawa ninyo sa slogan na ito. Pangalawa, kita-kits sa McDo. Ipaliwanag kung ano ang pagkakaunawa ninyo sa slogan na ito. Sa pangatlong larawan, ito ay si Bantugan. Gawa ng slogan ang imahe mula sa binasang mitolohiya. Ipaliwanag ang kahulugan ng inyong nagawang slogan. Pangatlo at pang-apat na araw. Pagproseso sa pag-unawa. Pang-uri. Ang pang-uri ay bahagi ng mga pananalitang naglalarawan sa katangian, dami o estado ng pangalan o panghalip. May dalawang pangunahing uri ito. Narito ang mga uri ng pang-uri. Ang una ay ang pang-uring panlarawan. Ito ay naglalarawan ng kulay, anyo, hugis at iba pang katangian. Narito ang mga halimbawa ng pang-uring panlarawan. Matikas si Prinsipe Bantugan sa kanyang gintong kasuotan. Maharlika ang tindig niya habang sakay ng kabayong puti. Mabagsik siya sa digmaan, ngunit mahinahon sa kanyang nasasakupan. Ang mga pang-uring panlarawan na ginamit, matikas, maharlika, at mabagsik.
Ang pangalawang pang-uri ay ang pang-uring pamilang. Ito ay naglalarawan ng bilang, dami o halaga. May 6 itong uri. Una ay palansak, pangalawa pamahagi, pangatlo panunuran, pang-4 patakaran, pang-5 pahalaga, at ang pang-6 patakda. Isa-isahin natin ang mga pang-uring pamilang. Unahin natin ang palansak. Ito ay nagsasaad ng maramihan, minsanan o pangkatan. Halimbawa, marami ang sundalong sumama kay Bantugan. Ang mga bata ay hinati sa 5 pangkat. Ang mga pang-uring palansak na ginamit ay marami at 5. Pangalawang pang-uring pamilang ay ang pamahagi. Nagsasaad ng bahagi o parte ng kabuuan. Ito ay nagpapakita ng pantay na pagbabahagi o pamamahagi ng bilang sa bawat tao o bagay. Halimbawa, tig-5 ang sibat ng mga kawal. Bawat bata ay binigyan ng tig-iisang lapis. Ang pang-uring pamahagi na ginamit ay tig-5 at tig-iisang. Ang pangatlong pang-uring pamilang ay panunuran. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod. Halimbawa, si Bantugan ay pangalawa sa magkapatid. Si Ara ang unang dumating sa klase. Ang mga pang-uring panunuran na ginamit ay pangalawa at unang. Pang-4 ay ang pang-uring pamilang na patakaran. Ito ang batayan sa pagbibilang. Halimbawa, may 5 pusa sa bahay. 2 ang magkapatid na prinsipe ang nabanggit sa epikong Bantugan. Ang mga pang-uring patakaran na ginamit ay 5 at 2. Ang pang-5 pang-uring pamilang ay ang pahalaga, tumutukoy sa halaga o presyo. Halimbawa, bumili ako ng lapis sa halagang 5 piso. 50 ginto ang gantimpala sa makakahanap sa prinsipe. Ang mga pang-uring pahalaga na ginamit ay 5 piso at 50 ginto. Ang pang-6 na pang-uring pamilang ay ang patakda. Tinitiyak na ang bilang ay hindi mababawasan o madadagdagan. Halimbawa, 3 lamang ang piniling kasangga ni Bantugan. 20 upuan lamang ang pinagkasya sa bulwagan. Ang mga pang-uring patakdang ginamit ay 3 at 20. Langkapang pangungusap. Ang langkapang pangungusap ay binubuo ng 2 o higit pang sugnay, 1 o higit pa rito ay makapag-iisa at ang iba ay di makapag-iisa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig tulad ng at, ngunit, habang, kapag, kung, nang, at iba pa. Halimbawa, naglakbay si Prinsipe Bantugan patungong ibang kaharian at nainggit ang kanyang kapatid na hari nang mapansin niyang mas mahal siya ng mga tao. Ang unang 2 bahagi ng pangungusap na pinulahan ay 2 sugnay na makapag-iisa. Ang huling bahagi ng pangungusap ay 1 sugnay na di makapag-iisa. Ang pangatnig na ginamit ay nang. Paglalapat. Titik A.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang numero, ano ang kaibahan ng pang-uring pamilang sa panlarawan? Pangalawa, ano-ano ang iba't ibang uri ng pang-uring pamilang? Pangatlo, magbigay ng tig-iisang halimbawa ng pang-uring pamilang. Titik B, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, ano-anong sugnay ang bumubuo sa langkapang pangungusap? Pangalawa, ano ang nag-uugnay sa mga sugnay na nasa langkapang pangungusap? Pangatlo, isa-isahin ang mahahalagang kaisipan sa langkapang pangungusap. Pinatnubayang pagsasanay. Titik A, salungguhitan ang mga pang-uring pamilang sa mga pangungusap. Number 1, sa sobrang haba ng palabas na bantugan, ginawa itong tatluhan para mapabilis. Pangalawa, isahan lang ang pagpapalista para sa mga nais kumuha ng epikong darangan. Pangatlo, hanggang ngayon ay marami pa rin ang nais makapagbasa ng epikong darangan. Pang-apat, kakaunti na lamang ang natitirang aklat ng darangan ngayon. Pang-lima, para lamang pala sa apatan ang natitirang upuan sa palabas ng bantugan. Titik B, sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Unang bilang, kung gayon. Pangalawa, gayon paman. Pangatlo, kaya. Pang-apat, para sa. At ang pang-lima, dahil dito. Titik C, buuin ang langkapang pangungusap na nakasaad sa ibaba. Pangunang bilang, si Bantugan ay makisig na prinsipe ng Bambaran noong unang panahon at mahal na mahal siya ng kanilang nasasakupan. Gayunpaman, pangalawa, isang mahiwagang ibon ang lumipad patungong Bambaran at doon ay ibinalita nito ang pagkamatay ng Prinsipe Bantugan. Dahil dito, isulat ang inyong sagot sa patlang. Pang-limang araw. Pagtataya. Panuto, tukuyin ang mga sumusunod na mga pahayag. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Titik A, tukuyin kung ang kahulugan ng salitang may salungguhit ay denotatibo o konotatibo. Isulat ang D kung denotasyon at K kung konotasyon. Unang bilang, si Prinsipe Bantugan ay bituin ng digmaan sa Bambaran. Ang mga salitang may salungguhit ay bituin ng digmaan. Pangalawa, ang kanyang mga damit ay yari sa ginto. Ang salitang may salungguhit ay ginto. Pangatlo, sa kanyang pagbabalik, nagsindi ng pag-asa sa buong kaharian. Ang mga salitang may salungguhit ay nagsindi ng pag-asa. Pang-apat, siya ay isang kilalang mandirigma sa Mindanao. Ang mga salitang may salungguhit ay kilalang mandirigma. Pang-lima, ang puso ni Haring Madali ay binuksan ng pagsisisi. Ang mga salitang nakasalungguhit ay
binuksan ng pagsisisi. Titik B. Isulat sa patlang ang pang-uri ng pang-uring may salungguhit sa bawat pangungusap. Piliin sa sumusunod ang inyong kasagutan. Isulat kung ito ay panlarawan o kung ito ay pamilang na palansak, pamilang na pamahagi, pamilang na panunuran, pamilang na patakaran, pamilang na pahalaga, o kung ito ay pamilang na patakda. Sa unang bilang, apatan ang hanay ng mga sundalo ni Bantugan. Ang salitang may salungguhit ay apatan. Pangalawa, mabagsik si Bantugan sa labanan ngunit mahinahon sa puso. Ang salitang may salungguhit ay mabagsik. Pangatlo, 50 pilak ang ibinayad kay Prinsipe Bantugan. Ang salitang may salungguhit ay 50 pilak. Pang-apat, tatatlo lamang ang kanyang kasama sa huling digmaan. Ang salitang may salungguhit ay tatatlo. Pang-lima, ikatlong labanan na ang kanyang pinanalunan. Ang salitang may salungguhit ay ikatlong. Titik C. Lagyan ng check kung langkapang pangungusap ang pahayag at X kung hindi. Unang bilang, bumalik si Prinsipe Bantugan sa Bambaran. Pangalawa, nilusob ang kaharian kaya't agad siyang lumaban. Pangatlo, nang makita niya ang mga prinsesa, siya'y natuwa. Pang-apat, malungkot si Bantugan sa kanyang paglalakbay. Pang-lima, si Haring Madali ay naglakbay sa langit at ibinalik ang kaluluwa. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, at mag-subscribe para sa susunod pang mga pag-aaral. Hanggang sa muli, wassalam at paalam Bangsamoro learners!